Ang salitang ikigai, ito ay nagmula sa Japanese culture. Iki means to live, and gai, halaga or value. Ito yung mga dahilan ng pamumuhay, mga kahulugan ng buhay, or bagay na nagbibigay halaga sa iyong buhay. Tulad ng passion, ang mga bagay na gusto mo, or vocation, yung mga bagay na magaling ka, or mission, ang mga bagay na kailangan ng mundo. Profession, ang mga bagay na maaari mong pagkakitaan. Una, hanapin ang iyong dahilan para mabuhay. Ang ikigai ay nangangahulugang ang dahilan na nagpapasaya o nagbibigay halaga sa iyong buhay. Maaari itong maging isang malaking bagay tulad ng pangarap o layunin. O kaya naman ay simpleng bagay gaya ng pag-aalaga sa iyong pamilya, paglikha ng anuman o pagtulong sa kapwa. Kapag alam mo ang iyong dahilan, ang buhay ay tila ba mas makabuluhan at may saysay. Pangalawa, ang layunin ay hindi lang tungkol sa karera. Maraming tao ang naniniwala na ang pagkakaroon ng purpose ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng perpektong trabaho. Ngunit ang konsepto ng ikigai or dahilan ng paggising sa umaga ay mas malawak kaysa sa pagtatrabaho lamang. Ang iyong layunin ay maaaring magmula sa iba't ibang aspeto ng buhay, gaya ng relasyon sa pamilya at kaibigan, hobbies o mga bagay na hilig mong gawin, pagkatuto ng mga bagong kaalaman, kabutihan sa kapwa, pananampalataya at pagiging malikhain, daily routines o ang mga simpleng gawain mo sa araw-araw. Ang makabuluhang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagkita ng pera. Ito ay tungkol din sa pakiramdam na ikaw ay konektado sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Sa madaling salita, ang layunin ay ang kabuuan ng mga bagay na nagbibigay ng saya at saysay sa iyong buhay, bayad man ito or hindi. Pangatlo, ang kahulugan ay matatagpuan sa maliliit na bagay. Itinuturo ng ikigai na ang maliliit na sandali ay maaari ding magbigay ng kahulugan sa buhay. Ang isang payapang umaga, isang tasa ng tsaa or kape, paglalakad sa labas, pagbabasa ng libro, o ang pagpapasaya sa kapwa ay maaaring magdulot ng kagalakan. Hindi mo laging kailangan ng napakalaking tagumpay para maramdamang may halaga ang iyong buhay. Kahit simple, ang importante ay napahalagahan mo ang iyong buhay. Number 4. Ang layunin ay nagbibigay ng motibasyon. Kapag alam mo kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo, mas madaling magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Sa mga panahong mahirap ang buhay, ang iyong ikigai
or ang iyong dahilan para bumangon sa umaga ang nagpapaalala sa iyo kung bakit mahalaga ang iyong mga pagsisikap. Halimbawa, emosyonal na katatagan, ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob at damdamin. Pangalawa, pagpapatuloy. Ito yung nagsisilbing gasolina para hindi ka sumuko kahit na nakakapagod o mahirap ang iyong sitwasyon. Number 3, clarity or kalinawan. Tinutulungan ka nitong mag-focus sa mga bagay na may kabuluhan sa halip na mawala sa ingay ng problema. Ang iyong ikigai ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon. Ang iyong layunin o purpose ay hindi permanente. Habang ikaw ay tumatanda at nagkakaroon ng mga bagong karanasan, normal lamang na magbago ang iyong mga pangarap, pinahahalagahan or values at mga responsibilidad. Ang bagay na nagbibigay sa iyo ng saya at kahulugan nung bata ka pa ay maaring maiba ngayong nasa ibang yugto ka na ng buhay. Huwag mabahala kung pakiramdam mo ay nagbabago ang iyong direksyon. Bahagi ito ng natural na pag-unlad ng isang tao. Ang iyong ikigai ay lumalawak at sumasabay sa dami ng iyong natututunan sa buhay. Sa madaling salita, ang paghahanap ng layunin ay isang patuloy na paglalakbay at hindi isang destinasyon na kapag nahanap mo ay hindi na magbabago. Hindi lang ito tungkol sa tagumpay. Ang konsepto ng ikigai ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay hindi lamang paghabol sa pera o mas mataas na posisyon. Ang pagiging successful ay kulang kung wala kang nararamdamang saya sa iyong ginagawa. Binibigyang diin nito na ang good life ay hindi lang puro pagtatrabaho ng mahirap. Importante rin na bigyan mo ng oras ang pahinga para hindi ma-burn out. Pagmamahal, pakikipag-ugnayan sa pamilya at kaibigan. Pagkatuto, patuloy na paglago ng kaalaman. Simpleng bagay, pag-enjoy sa maliliit na biyaya sa araw-araw. Number 7, mamuhay ng may intensyon. Ang ikigai ay tumutulong sa iyo na itigil ang pamumuhay ng parang autopilot, walang malay o direksyon. Iwasan ng autopilot. Minsan nabubuhay tayo sa nakasanayan na lang, trabaho, kain, tulog, na hindi iniisip kung masaya pa ba tayo. Ang ikigai ay ginigising tayo mula sa ganitong routine. Magrefleksyon or magmuni-muni sa pamamagitan ng pagtatanong sa ating sarili kung ano ang ating hilig at kung paano tayo makakatulong sa kapwa. Mas nagiging malinaw ang ating direksyon sa buhay. Mas mabuting desisyon kapag alam mo ang iyong bakit o layunin, kung bakit ka nabubuhay sa mundong ito.
Mas madali mong matutukoy kung aling mga landas ang dapat mong tahakin at aling mga bagay ang dapat mong bitawan. Sana po ay may natutunan kayo sa aming vlog. Thank you for listening and watching.